magpahinga. Pag hindi naman pagod, Ano? wag aanga-anga. Ika-12 ng Marso, bakit parang ang dami nang nangyari sa kalendaryo? Alam ba nilang pinanganak sa araw na to ang ilang mga dakilang tao? Halimbawa, si Jack Kerouac, na isa sa mga thesis ko ng kolehiyo. Si Liza Minnelli, na idol ng mga macho. James Taylor, at Senator Mitt Romney, na hindi nanalo ang Amerikanong Pangulo. Pero batiin din natin, 66 years old na ngayon sa araw na to, si Senador Rafael Teixeira Tulfo. Simulan na natin ang programang Handa sa Anumang Fight. Wanted talaga ang Afternoon Delight. Yun, Again, it is Thursday, March 12. Naku, happy birthday, Sen. Rafi. Ah. Delight of the day natin. Oh, ano? Delight na kagad tayo? Ay, hindi pa pala. Wala pa. Hindi ko sinabuklat ko eh. Oo. Basta para hindi na sila masurpresa. Dahil saging ang tema natin, Ano ang ating delight? Mamaya mo na sabihin. papahulaan ko Oo. sa'yo. Oo Para nga, sa- hulaan nyo. saging siya na nakatusok sa stick. Yan. Ang hirap naman ng clue mo. Pero ito na nga, it is Thursday today, isang tulog na lang, o dalawang tulog na lang, weekend na, Pero ito ata yung weekend na hindi masyadong excited o hindi lahat excited, lalo na yung mga motorista na nag-e-expect na naman ng oil price hike. Nako, may itataas pa to. Something to look forward to, kahit papaano, merong 5,000 peso subsidy na ipapamahagi simula March 17. Ano pa kayang tulong ang mabibigay ng pamahalaan? Malalaman natin yan as the days and weeks go on. Sa mga drivers, sabi ng DSWD, dapat daw parang individuals in crisis situations. So, ano ba ang determinasyon nila pag nasa krisis sa sitwasyon? Yun. Pero ang magbibigay daw kasi ng listahan daw talaga ay yung doon sa local community nila. Oo. So siguraduhin na nakalista sila. At hindi yung nakapila ka lang basta at bibigyan ka na. Kumbaga parang yung panahon ng pandemya, no? Oo. Dito natin again malalaman sa mga krisis mo, malalaman yung kapangyarihan at yung worth o yung halaga ng local government ninyo. Lalong-lalo na yung mga barangay officials, etc., etc. Pero ang daming diskusyon dyan kasi yung isa pang sinasabi nila na pwedeng maging cause of concern is baka daw sa dalawang area pa pumila yung mga tao. Pwede ba yun? Kasi nadinig ko yun kaninang umaga kila Manong Ted. Dalawang area. Oo, na parang baka mamaya mag-claim dito sa isang LGU, tapos mag-claim dito dahil tumatagos-tagos daw. May Mga ganyan, ano? Oo, so kawawa naman yung hindi makakakuha. Hindi if naman, ever. no? Ayun na nga, kaya nga, ang maganda dito ay makita natin kung paano to i-manage talaga ng mga LGUs para pantay-pantay lahat. Baka iniisip lang, 5,000 lang yan. Yung congressman ko nga, Isa pa yan, yung presyo, di ba? 5,000 yan. 5,000. Oo, pero partner, butit at least, noong 1973, binabasa ko ulit kahapon, yung mga memoirs ni Manong Johnny. Noong 1973, of course, martial law yun. Yun yung kauna-unahang, kumbaga, oil shock. At doon talaga doon talaga unang nakita ng mundo na ginamit ang the price of oil, yung oil embargo as a geopolitical weapon in support of the Arab countries like Egypt and Syria, yung Yom Kippur War. Ang OPEC countries led by Saudi Arabia ay pinigilan nila yung supplies, At inipit talaga nila, at kita mo talaga yung Amerika talaga, talaga sila, apektado talaga sila. Kagulo sila. Nag-daylight saving time sila, ina-announce pa ni Richard Nixon noon. Sa Pilipinas naman, binabasa ko yung memoir si Manong Johnny Ponce Enrile, dahil sa yung, of course, administrator ng martial law, nagrarasyon sila ng coupons. Oo. Coupons, kumbaga, at bawal ang mga leisurely activities, pinagbawal mga yate, mga ganyan. Yung mga Sunday driving, bawal na yan. Kawawa ang mga private vehicles. Priority ay yung mga public na transportation talaga. Government transport. Yan. So, tingnan natin kung mauulit ba ang kasaysayan. Alright, and here's the full story on the 5,000 peso subsidy meant to ease the burden of massive oil price hikes on public utility drivers. Ang tanong, sapat na ba yan? And here is the report.
Public utility vehicle drivers are set to receive a 5,000 peso subsidy starting Tuesday, March 17. Tricycle drivers will be the first to receive the assistance through the respective local government units or LGUs. Kami po ay handa na magsumite ng aming mga listahan ng mga tricycle drivers. Ang bilin lang po sa amin ni Secretary Rex para hindi magkaroon ng anumang komplikasyon, siguraduhin lang na tamang detalye, lalong-lalo na pagdating mo sa mga pangalan ng mga drivers. So we will base it on the names written on their driver's license. Next in line are jeepney operators and drivers, followed by TNVS and bus drivers. However, the Department of Transportation warned that some groups may only begin receiving the subsidy by April. An initial 30 billion pesos will be released through the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, using funds from its assistance to individuals in crisis situation program. Ang direktiba ng ating Pangulo ay gamitin ang lahat ng mga programa ng DSWD para maprotektahan natin ang mga mahihirap, marginalized, the poor, and the vulnerable. Sa punto na to, hindi na lang kasi sila public utility drivers, kung hindi, maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. At dyan papasok ang AICS or the Assistance in Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Marahil nagtataka kayo bakit DSWD kasi nga lahat itong mga tinukoy ni Sec Banoy, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi and UV drivers, yung TNVS, at lahat pa ng apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay now considered individuals in crisis situation. The subsidy rollout will begin simultaneously across Metro Manila before expanding to other regions nationwide. Transport groups, however, said the subsidy is not enough. During a briefing before the House Committee on Transportation, they renewed calls for a provisional fare increase and a temporary suspension of fuel taxes, saying these measures would provide more sustainable relief for drivers. Hindi po sasapat yun. 2 araw lang po namin ito gagamitin kung sakaling ito ay swipe namin sa mga gasolinahan. Pero kahit papano, makakatawid ng kaunti. Ang sa amin, ang position po namin ay hindi lang dapat isa-size tax yung tanggalin at dapat tanggalin din po yung VAT dahil ito yung nagkukos ng pahirap hindi lamang sa atin na sektor ng transportasyon at kundi sa ating mga mamamayan. Alright, meantime, non-government migrant advocates in the Diocese of Cubao have launched a task force to help returning Middle East OFWs. And News 5 correspondent Rainiel Pawid tells us about it. Rainiel, anong klaseng tulong ang hinahatid ng mga grupong ito? Ito nga nakibahagi na rin itong ilang mga church organization at ilang mga migrant advocate para nga matulungan itong mga Pilipino na naiipit doon sa bakbakan sa gitnang silangan. Para naman doon sa specific na tulong, ang sabi nga nila ay kakausapin na nila yung kanilang mga global partners or mga global counterpart nila na mga church institution din para maging shelter sana at puntahan nga nitong ilang mga naiipit na mga OFW. Ang sabi nitong ilang mga church leader ay posible na bukod dun sa pagiging shelter ay gawin ding emergency care at psychosocial intervention hub. O ibig sabihin, pwede silang magsagawa doon ng mga debriefing para doon sa mga OFW naman na hindi na kinakaya yung everyday daw na mga pagsabog nga roon. Bukod dyan sa balita na yan, Lord, ipasok na rin natin, just a confirmation from the Department of Migrant Workers na yung 3 pinasabog na barko doon sa may malapit sa Strait of Hormuz ay 38 doon or 2 sa 3 barko ay may lulan nga ng mga Pilipino. Pero so far yung nakuha nilang information ay ligtas naman itong mga tripulanting Pinoy at dadali na nga doon sa isang port na hindi na pinangalanan for security purposes at doon aayusin yung kanilang exit documents maging yung medical assistant by this hour para nga dito naman sa gagawing repatriation agad-agad papauwiin agad-agad. Muli pinaalala ng DMW na may right to refuse sailing yung mga kababayan nating tripulante yung right to refuse sailing, Lord, ito yung pwede silang tumanggi sa kahit anumang pagpapalayag sa kanila, lalo na doon sa mga warlike zone.
gaya na lamang doon sa Persian Gulf, sa Gulf of Oman, at dito nga sa Strait of Hormuz. Lord. Rainiel, nakita na ba yung hinahanap na Pinoy na George seafarer, yung Omani na na worker? Lord Dennis, ngayon ay patuloy pa rin yung paghahanap nga doon sa tripulante na yon, yun nawala dahil nga sumakay doon sa tugboat. Pero ang sabi naman ng DMW, nakausap na rin nila yung family at yung kanilang counterpart naman doon nga sa may area na yon, at tuloy-tuloy pa rin daw, no? Hindi sila nawawala ng pag-asa, pero yung chances daw sa ngayon ay parang mahirap na nga ang sabihin kung matatagpuan pa, kasi by history or yung dun sa mga nakalipas nila na situation na ganyan ay normally hindi na nga nahanap. Pero wag daw mag-alala itong family dahil 24/7 ay gagawin nga nila lahat. Rainiel, kamusta naman yung buong proseso ng repatriation? I mean, you have been covering and following the story of our OFWs simula nag-umpisa itong gera. Kamusta yung tulong para sa kanila, doon sa mga nakauwi na, at sila ba may balak pang bumalik? Good question, Denise, no? Dahil kani-kanina lang din ay may nakausap tayong isang OFW, particularly papunta siya ng Dubai. Ang sabi niya, meron silang golden visa na tinatawag, meaning meron siyang 5 to 10 years na validity to stay doon. Pero sa kabila nga nito na nangyayaring gyera ay willing pa rin siyang bumalik doon sa Dubai for the sake of a good lifestyle daw, or good good services na binibigay ng gobyerno nito. Pagdating naman doon sa repatriation program na tinatanong mo, yung almost 2,000 na mga nagpalista nga under the government repatriation o yung pagpapauwi, ay na nga sa 400 pa lang yung umuuwi. And then nakakuha tayo ng information doon sa Dubai na 60% doon sa repatriation list ay nag-back out na. Well, hindi ito nakakabigla, Denise, dahil sa mga nakalipas din na repatriation program ay pag bahagyan ng gumaganda o lumalamlam na yung sitwasyon dito nga sa kunwari may gera or ano bang crisis yung kinaharap, ay yung ilan naman ay nagba-back out na. Pero sabi nga ng ilang grupo, hindi magba-back out or hindi magkakaroon ng back out yung mga Pilipino kung agad-agaran nga yung repatriation program. Yung ilan sa mga grupo, gaya na lamang nung Migrante International, ay tinutuligsa nila yung gobyerno dahil bakit daw yung ilang mga bansa ay nakakapagpadala nga agad. So syempre, technically, by nature, repatriation should be like yung ASAP, no, as soon as possible. Pero eto nga, nakikita natin na yung mga umuuwing Pilipino from Dubai yung exit pa lang din ngayon na nakikita natin, ay normally sumasakay pa lang sila doon sa mga commercial flights na available. Meaning, kung ano lang yung available or yung mga natitira pa doon sa mga seat, ay ayun lang din yung makukuha nga nitong mga OFW. And mind you, hindi lahat yan ay government funded. Yes. Meaning, hindi lahat sinagot ng gobyerno. So kanya-kanyang bayad din minsan. Rainiel, okay. Pero may mga sitwasyon, Rainiel, na ganito, di ba? Ang sabi, halimbawa, yung mga Pinoy daw sa Israel, yung mga mas matatagal na, sila yung mas sanay na at sinasabing lilipas din to. At kumbaga, nangyari na sa amin dati to, kaya okay lang yan. Parang 1 linggo, 2 linggo lang yan. Tama ba yung ganong observation? At yung mga nagmamadali umuwi ay yung mga first time, yung mga medyo bago-bago lamang? Lord, tama, no? Dahil nung we've been to Israel nitong bago mag-war at nakausap nga natin yung Filipino community, no? Magandang i-point out yan, sinabi mo, na yung karamihan nga doon sa nag-avail nitong repatriation program ng gobyerno yung mga bago-bago pa lamang. Pero bukod doon sa ilang matatanda na yung may mga edad na or maraming taon na yung nagstay doon, bukod nga doon sa parang nakasanayan na nila yung gera, ay meron na rin silang tinatawag na emotional attachment dito sa kanilang mga employer. Yung karamihan kasi, no, sabi ng Department of ng Migrant Workers Office natin at ng Philippine Embassy doon sa Israel, ay 90% nitong mga nagtatrabaho rito ay nandun nga sa mga elderly care or yung mga inaalagaan nila ay yung mga matatanda na. So, napamahal na at yung ilang matatanda, no, like kahapon may kausap pa tayo na pinaka-uwi na siya ng nanay niya from Pangasinan, pero mismong yung matanda yung tumawag or yung employer niya yung tumawag
na baka pwede pang i-extend for another 6 months dahil nga parang walang kasama doon sa kanilang bahay. So, ganun yung mga nagiging sitwasyon doon sa Israel. And another thing, Lord Dennis, bukod nga doon sa yung katagalan sa trabaho, yung emotional attachment, yung sahod din, of course. Yes. Dahil hindi raw matutumbasan nga nung sinasahod nila doon yung kikitain daw dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga ibibigay na tulong dito ay one-time financial assistance lang. Oo, iba nagsasabi, mas delikado pa sa Caloocan. Pag bagong taon daw. Mga ganyan. Kasi doon, periodically nangyayari ito. Pero may mga bunkers sila, may mga safeguards, may mga alarms, may mga sirens, etc., etc. Pero mukhang ibang level tong nangyayari ngayon, Rainiel? Oo. Pero abangan natin ang susunod na kabanata kung anong maging aksyon ng gobyerno dito. Maraming salamat. Pasalamatan na natin ang ating News 5 correspondent. Thank you for your time, Rainiel Pawid. Now, as motorists grapple with higher fuel prices, some are now calling out gas stations they believe are overcharging. The Department of Energy says nearly 500 complaints have been filed through the eGov app against gasoline stations allegedly taking advantage of the latest price hikes. Here's the story. Energy Secretary Sharon Garin said oil prices in the Philippines are not expected to drop immediately. In an interview with A Big Story, she explained that the unpredictable situation in the Middle East makes short-term price movements difficult to forecast. On our calculations, on average, it's still not going down as we hope, but at least medyo kumalma lang yung market. But this war kasi is very erratic. We don't know what's going to happen. Nobody knows. So it's just wait and see. She added that several countries have already expressed interest in supplying fuel to the Philippines, with some offers already on the table. Regardless of price fluctuations, the government must maintain emergency powers to suspend excise taxes on fuel, noting that keeping these provisions ready would allow swift intervention in case of market tensions or supply disruptions. We need the powers just on standby in case we need more interventions when if ever it goes up again. In addition, she revealed that about 500 complaints have been filed through the eGov app against gasoline stations, allegedly taking advantage of recent fuel price hikes, and said the government is now acting on these reports. We have informed the public that they should file their complaints through eGov, which is under DICT. We now have about 500 complaints. We've notified them, asked them for evidence for their defense and all that. So, and we'll take action if it's proven. Meantime, the Senate is working double time on a bill that will reduce fuel excise taxes. Let's bring in Mobile Journal Merrimon Reyes. Tanungin natin, aabot ba Merrimon? Yang panukalang malapit na i-break ang Senado. Lord Denise, ang nasabi kahapon ni Senate Committee on Energy at Ways and Means Chairman na Senator Pia Cayetano, kaya daw, lalo na may mga araw pa naman at ang hinihintay na lang dito, in fact, ready na raw na ipasponsor ni Senator Pia sa plenary floor itong panukala na magbibigay sa Pangulo ng authority or yung emergency power to reduce or suspend ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Nilinaw niya wala raw dito ang usapin sa VAT kasi medyo komplikado ang VAT at magkakaroon dito ng epekto naman sa ibang mga produkto. So this one is focused on the excise tax. Ang hinihintay na lang daw is yung pagpapasa ng House of Representatives on third reading ng version nila ng bill na to and matransmit na dito sa Senado. So far, natanong din natin kanina si Senator Kiko Pangilinan kasi may ginagawang pagdinig dito yung Senate Committee on Agriculture kung natanggap niya na ba yung committee report tungkol dito. Sabi niya so far hindi pa, kaya more likely by Monday. And very supportive naman daw according to Senator Pia yung mga kapwa niya senador na maipasa na nga ito. Lalo pa ang sabi naman kasi dito ng ilang mga senador, kung sakali man pwede namang magpatawag ng special session. Pero so far, parang hindi naman daw ito kailangan. Sabi ni Senator Pia, dapat daw matapos na nila, dapat daw magawa na nila. And ang nasabi dito ni Finance Chair, Senator Sherwin Gatchalian, for him, yung paggalaw sa excise tax, dapat last resort ito. Kasi nga, malaki-laki ang pwedeng mawala sa pondo raw ng bansa. Pero magandang magkaroon na ng standby na emergency power ang Pangulo
just in case lang daw talaga na kakailanganin ito. Balik sa inyo. Oo, sa usapin naman halimbawa, kasi binanggit mo na rin naman yung Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, ano? Dismayado daw itong si Senator Kiko Pangilinan kasi yung BIFAR daw ay hindi nakapag-submit ng ulat kung ano yung magiging rule, yung impact ng ruling ng Korte Suprema doon sa 15-kilometer municipal water zone. At yung magiging impact nito sa mga small scale na mga mangingisda. Lord, ito kasi yung sa ilalim ng Philippine Fisheries Code na dapat daw pinoprotektahan nga ng gobyerno and ng mga otoridad. Ito yung 15 kilometers na zone sa municipal waters na dapat ay para lang sa mga maliliit na mangingisda. Well, unfortunately, according din sa BIFAR, sa taong 2025, lagpas 1,000 raw na kaso ng questionable or illegal na fishing activities sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang kanilang natanggap. Sa mga ito, nasa 500 yung encroachment or pangihimasok ng commercial fishing vessels. Yun nga lang, ang sinasabi naman ng mga otoridad o ng mga ahensya rather kanina is tuloy-tuloy naman daw pag-i-issue nila ng notice of violation, yung patrolling, yung monitoring and surveillance gamit yung patrol boats, yung mga lokal na pamahalaan din daw, binigyan din daw ng patrol boats. Yun nga lang, hindi satisfied ang komite tungkol dito kasi may reports pa rin na on average since 2023 up to 2025, more or less 80 instances ng pag-encroachment ng commercial fishing boats ang nangyayari raw at naapektuhan nito ang mga maliliit na mangingisda. Do kanina, meron pang na-raise na concern is etong patrol boats naman ng mga lokal na pamahalaan, may limitation daw sa paggamit kasi ang question dito, ibig sabihin daw ba baka yung ibang commercial boats, katoto raw ba ng BIFAR, katoto raw ba ng ilang mga otoridad o ahensya, kaya hindi raw malapitan para raw masugpo yung kanilang illegal na pangingisda. Ang sinasabi naman dito ng BIFAR, they'll be taking action daw dito, babalikan daw, ibibigay daw nila yung mga kinakailangang datos and they'll be pursuing their efforts para nga masiguro na masusugpo ang mga ito. Dito rin na raise yung concern ni Senator Kiko Pangilinan na itong case na to, idagdag na rin yung girian sa Middle East na nakaka-epekto raw sa presyo ng krudo. Diesel yan. Very concerning na para sa mga mangingisda. Kaya napasok din kanina sa isang ambush interview kay Senator Kiko, yung ibibigay na 3,000 pesos na subsidy sa mga fisher folk. Hindi raw ito sapat, sabi ni Senator Kiko, kasi more or less 15,000 lang na mangingisda ang mabibigyan nito when around 2 million ang kabuang bilang ng mga mangingisda sa bansa. Itong 15,000 kasi na fisher folk, ito yung unang magiging priority. Pero dito ni Senator Kiko kinukol ang DA na ilabas na rin yung guidelines para sa cash assistance na meron pa ang DA sa ilalim ng 2026 national budget para mas marami pa raw matulungan. Hindi raw sapat ang 3K, hindi rin daw sapat na iilan lang ang matutulungan. And ang problema pa ngayon, every other day na lang daw lumalabas ang mga mangingisda. So ang magiging epekto nito, bababa raw o kukonti ang supply ng isda, tataas ang presyo ng mga isda sa merkado. Nako, Marymon, tsaka baka pag lumagpas pa ng konti, baka umabot na sa West Philippine Sea, may magalit na isang senador na naman. Nako. Sabihin ba, nako, teritoryo ba yan? Hindi naman. Asan ang coordinates ninyo? Ano na bang update doon? Oo nga gusto ko sanang tanungin kasi nabanggit na ni Marymon yung girian. Ano bang latest update doon sa dalawa, Marymon? Well, so far, referred kasi sa Committee on Rules yung naging privilege speech ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, yung naging reaksyon hanggang sa closing statement ni Senator Rodante Marcoleta. Kahapon nakapanayam natin parehong senador. Ang nasabi naman ni Senator Marcoleta, ayaw niya raw malihis yung usapin na hinahanap daw ng taong bayan na nalamas daw yung pondo ng bansa. Yung mga question niya raw sa kanyang mga speech, yung mga pwede pa raw questionin ng mga individual, yung mga lugar na pwedeng puntahan, yun yung sana sinagot daw ni Senator Ping Lacson. Pero so far ngayon, wala kasing session ngayong araw dito sa Senado, kaya hindi pa natin makikita until next week kung magkaka-epekto pa ba ito sa dynamics itong dalawang senador. May isa pang question na sabi nga si Senator Ping na baka mas pogi raw siya doon sa kapwa senador niya, nakapalitan niya ng salita. Pero nung natanong naman natin si Senator Marcoleta for any comment, sabi niya, tao na raw ang arbitrar, tao na raw ang makakasabi, nakikita naman daw kung ano ang magiging sagot dyan, maging sa ibang usapin na binring up nitong dalawang senador. Marymon, trabaho mo to bilang reporter, ano? Sino sa'yo ang mas pogi sa dalawang senador?
Nako, siguro pinaka-safest answer na lang, yung papa ko na lang, ang pinakagwapo sa lahat ng lalaki na kilala ko. Marunong tong batang to. Pero kung halimbawa, kung Kung kailangan talaga pumili. trabaho mo na talaga Oo, yung nakasalalay. kailangan mo mamili ng isa halimbawa. Well, Lord, beauty lies in the eyes of the beholder. So, para sa akin, ang kapugian nakabase ito sa prinsipyo at yung pinaglalaban na malinis at matapat ng isang tao. Grabe. Dapat sinabi mo na lang, Lourdes de Vera, ikaw talaga, Mary. Bato de Tama, la Rosa ba'y kasama, binabanggit kasama. mo? Alam natin yan. Pero alam mong pikon si Ping Lacson nung yung sumasagot siya. Hindi na ako interesado sa sasabi. Alam mo yung medyo kinakapos na siya ng breath. Nag-iiba na yung pitch. Ngayon ko lang siya narinig ng gano'n. Yung medyo nag-iba na yung pitch. Alam mo, Nagtimpi raw ng mahaba-habang panahon itong si Senator Ping na dapat hindi na raw siya sasagot. Tinanong niya pa si Majority Leader Senator Mig Zubiri kung papatulan niya pa ba. Nung last week, hindi na raw napagdesisyonan niya. Pero nitong Monday, nung nagsalita ulit si Senator Marcoleta, nabanggit na rin yung pangalan niya. Doon niya na raw nasabi na enough is enough. Kaya inabot daw sila ng hating gabi na bumuo nung kanyang speech na narinig natin nung Martes. Ayan. Alright, ika nga ng yung kinukot ni Senator Ping. Silence is truly golden. Parang hindi ganun, pero hindi ko na maalala eh. Okay, Mary Mon Reyes, pinapanood ka ng dalawang senador ngayon at tinitingnan nila ang iyong panghuhusga. Maraming salamat sa iyong report, ang ating Mojo, Mary Mon Reyes. Alright, we have still more stories for you on the raging Middle East conflict and its impact. And here are some stories from the Associated Press. As we go on break, shortly, magbabalik pa rin po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. Facing jittery global markets and drooping poll numbers since launching a war with Iran, President Donald Trump has cycled from calls for unconditional surrender to sounding amiable to an end state in which Iran trades one hardline Ayatollah for another. Shifting comments are adding to the precariousness of the 12-day-old conflict impacting the Middle East and causing economic tremors worldwide. Iran has attacked commercial ships and targeted Dubai International Airport, bottling up the Persian Gulf as global energy concerns mount and American and Israeli airstrikes pound the Islamic Republic. Israeli intelligence says Iran's new supreme leader, Ayatollah Muqtada Khamenei, was wounded at the start of the war on the day his father and predecessor, Ayatollah Ali Khamenei, was killed in an Israeli airstrike. The International Emergency Agency is releasing the largest volume of emergency oil reserves in its history. It will make 400 million barrels of oil available from emergency reserves. This is AP News Minute. The United States says it has destroyed 16 Iranian mine-laying vessels. It's trying to stop Iran from blocking the strategic Strait of Hormuz. A projectile hit a container ship in the Strait of Hormuz on Wednesday, setting it on fire. The Pentagon says 140 U.S. military personnel have been injured in the war, 8 severely. It's the U.S. military's first tally of Americans wounded since the war began. Missile interceptions were seen over Tel Aviv, Israel on Tuesday, and air raid sirens were heard there again early Wednesday. Israel says Iran has been firing cluster munitions, which explode at high altitudes and scatter dangerous smaller bombs. Republican Clay Fuller and Democrat Sean Harris are heading to a runoff in the race for a U.S. House seat from Georgia. They are in the district that was previously represented by Republican Marjorie Taylor Greene. And this is still Afternoon Delight on One News. Lourdes de Vera po ang pangalan ko. Ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong mali. Alright, President Marcos is back in the Philippines after a working visit to the United States. And he comes home to an oil crisis in a country that needs short to and long-term solutions and soon. Here is the report. Nasunog ang Thai flag bulk vessel na ito matapos atakihin habang dumadaan sa Strait of Hormuz. Bukod dito, 2 pang barko ang nagkaroon naman ng minor damage dahil din sa pag-atake. Una nang nagbanta ang Iran na tatargetin ang kahit anong barkong daraan sa Strait of Hormuz sa gitna ng giyera nito sa US at Israel. Kaya pinaghanda ng Iran ang mga bansa na pumalo sa $200 ang kada baril ng langis. Pabala naman ng Amerika, paigtingin din ang pagkatake sa Iran kapag ipinagpatuloy nito ang pagharang sa mga dadaan sa strait.
Sa report naman ng Reuters, kinumpirma ng isang opisyal ng Iran na nasugatan ng kanilang bagong halal na Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei. Hindi sinabi kung kailan ito nangyari, pero hindi pa siya muling nakikita ng publiko matapos maluklok sa pwesto nang mamatay ang kanyang ama dahil sa pag-atake. Bago umuwi sa Pilipinas matapos dumalo sa special plenary session ng UN, una nang nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos para sa paghupa ng gulo sa Middle East at iba pang mga bansa. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Sa panayam naman sa The Big Story ng One News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na malabo pang bumaba ang presyo ng langis. Pero ang good news, may mga bansa naman daw na interesado mag-supply ng langis sa Pilipinas. On our calculations, on average, it's still not going down as we hope, but at least medyo kumalma lang yung market. But this war kasi is very erratic, and we don't know what's going to happen. Nobody knows. So it's just wait and see. Kaya ang pamahalaan, magbibigay ng 5,000 pisong subsidy sa PUV drivers simula sa Martes, March 17. Uunahin muna ang tricycle drivers sa tulong ng LGUs na magbibigay ng listahan sa DSWD. Ang bilin lang po sa amin ni Secretary Rex para hindi magkaroon ng anumang komplikasyon, siguraduhin lang na tamang detalye, lalong-lalo na pagdating sa mga pangalan ng mga drivers. So we will base it on the names written on their driver's license. Mabibigyan din ng iba pang PUV drivers. Magsisimula ang rollout sa Metro Manila, saka isusunod ay iba pang rehiyon. Pero para sa transport groups, hindi sapat ang subsidy. Ang hiling daw talaga nila, provisional fare increase at suspension ng excise tax sa langis. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. How are provinces in Metro Manila coping amid the massive oil price hikes and the threat of a surge in the cost of basic commodities? Let's ask Dale Israel, now reporting to us live from Cebu City. Dale, what are local government units doing to cope with the crisis? I'm Hapon we are live here at the capital of Social. This afternoon, the first thing we're meeting of the Secretary Council is taking place right now. So, meeting the staff of the various towns, that are now the high cost petroleum, to increase the price of basic commodities, price of basic commodities, rice, products, and other foods, as well as items. So, the council hopes to prevent profiteering or unreasonable price increases from certain individuals or businesses that may take advantage of the current situation. Expected to join here are representatives from the Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, National Economic Development Authority, members of vendors, associations, groups, and administrators, and the departments. Very sorry, but you have to speak louder kasi na-overpower nung microphone nung speaker nung venue yung mic mo. Okay lang ba? Can you put the mic a bit closer to the... Please? How about now, Lord? Yeah, better Dale. Yeah. Okay, Governor Pamela Bercuato is also expected here. Together with the House on the 51. Dale, still same problem, Dale, ano? Habang ayusin muna natin, siguro. O kasi, ngayon daw ginagawa itong, sa araw na ito, ang multi-sectoral consultation ni Governor Pam Bercuato kasi 11 lang palang localities sa may monitoring council sa Cebu, no? Ayon yan kay Governor Pam Bercuato at kailangan daw magkaroon ng active price monitoring councils. Right. Yeah. So ang iniimbitahan ng Provincial Price Monitoring Council ang lahat ng mayor from the 6 component cities and 44 municipalities na sumali doon sa kanilang konsultasyon kasi kasama rin dyan yung enforcement of local ordinances kasi, no? Kasi may nakita daw dito, no? This is really to stop significant price difference between neighboring towns dahil may nakikita sila na a difference of about 15 to 20%. So, ganun kalaki yung itinaas dun sa mga
Karatig Bayan. At isa ring affected dyan na sector, partner, ang fisher folk. Parang napag-usapan kanina sa Senado yon, maging ang mga tour operators, partner. Kasi apektado na raw talaga sila. O nararamdaman nila. Sa Cebu pa considering, by virtue of yung mga nangyari in the past few months, talagang sigurado maraming affected. Okay, check na natin kung available na ba our man in Cebu, Dale Israel. Dale, go ahead, Dale. Yes, Lord. Yes, Lord. Better. Lumipat tayo ng lugar. Perfect. Okay, so we're expected here to join the meeting are our representatives from DTI, DA, the NEDA, and the police is also here, as well as members of the Market Vendors Association, consumer groups, and market administrators, and the DILG. So Governor Pamela Bercuato is actually presiding this council right now, and expected also to attend are the 51 towns and cities, or the mayors of the 51 towns and cities of Cebu Province. Members of the provincial board were also here to participate, which will be held, which are actually here at the Capitol Social Hall. During the discussions, we expect to hear from several mayors regarding the current situation in their areas, including transportation problems caused by the rising cost of fuel, as well as measures they are implementing to help cushion the impact of this fuel price hike. As of now, only 11 of the 50 LGUs in Cebu Province have established their own local price monitoring councils, which could play a crucial role in ensuring fair prices in their respective towns. The council is also looking into this possibility of imposing suggested retail prices for basic goods, while ensuring that there will be adequate supply of essential commodities. We're also expecting Governor Bercuato to announce later what kind of assistance the provincial government may provide to help the towns and cities deal with the current situation. Meanwhile, we are also hearing, Lord, reports that some gasoline stations here in Cebu have not yet received their petroleum deliveries from the suppliers, and because of this, some gasoline stations may soon temporarily close if their current supply of gasoline and diesel runs out. We will continue to monitor these developments here at the Cebu Capital and provide more updates as the meeting progresses, and we will get more information on this from the council. Back to you, Lord. The required inventory daw ang supply ng Cebu. Yes, Lord. Sabi ng DOE, above the required inventory daw. Pero, Dale, sorry, masingit ko lang itong pinagbabawal na raw yung pagbibili ng gasolina using big plastic containers. Yung ginagawa ng mga naghahabal-habal at yung mga fisher folk. Paano yun, Dale? Saan nila ilalagay? Ibig sabihin, mas maliliit? O saan nila ilalagay yun? So, sabi sa atin ang DOE, they are ensuring now the safety and of these gasolines and diesel, petroleum products, and also to prevent also the hoarding of these petroleum products. So, pinagbabawal nila yung paglagay ito ng mga container, ng maliliit na containers. So, may size, ba yon, restriction? O merong mga kahit papano pwede? Lahat ba bawal? Ang binabawal yung the kind of material used yung sa container kasi madaling combustible itong petroleum products. So, dapat mas cheap yata yung plastic na gagamitin sa containers. Baka yung what may be considered hoarding for some, sa iba kasi, minsan malalayo yung mga lugar Yun nila. na nga Kailangan nila ng mga ganun. Anyway, ongoing naman yung dyan. Yung consultation ngayon at multi-sectoral, okay, alamin natin siguro bukas yung maghiresulta. Maraming daghang salamat sa imong report ang ating One News Cebu Desk, Dale Israel. Thanks, Dale. Ayo. And at this point, we give you a quick rundown of more stories here on One News. The lead counsel of former President Rodrigo Duterte is once again pushing for his client's release from detention at the International Criminal Court. In an interview with SMNI, attorney Nicholas Kaufman said the defense will continue seeking Duterte's interim release, citing his alleged grave medical condition. Vice President Sara Duterte echoed the move, saying they will keep filing petitions whenever the opportunity arises. The DILG has launched an investigation into claims that former Senator Bong Revilla is getting special treatment at the Quezon City Jail.
Reports alleged Revilla was staying in an air-conditioned room separate from other inmates. But Interior Secretary John Vic Remulla says initial information shows Revilla is in a regular non-air-conditioned cell, though kept apart from his co-accused for security reasons. Revilla is facing graft and malversation charges over an alleged 92.8 million peso ghost flood control project in Bulacan. Cooler weather is expected across most of the country as the northeast monsoon or Amihan continues to affect Luzon and parts of the Visayas. Pag-asa says stronger Amihan winds could bring lower temperatures starting today until the weekend. In Baguio City, temperatures may drop to around 11 degrees Celsius, while NCR may see temperatures between 21 and 29 degrees. Meanwhile, a tropical storm named Nuri has formed outside the Philippine area of responsibility, but weather officials say it has a low chance of entering the country. And a new tycoon has emerged as the richest Filipino in the Forbes 2026 World's Billionaires list. Enrique Razon Jr., chairman of International Container Terminal Services Incorporated, tops the list with a net worth of $16.5 billion, making him the only Filipino in the top 200 at number 175. Former number one Manny Villar fell to fourth among Filipinos as his net worth fell to $3.1 billion amid controversies involving Vistaland. Ramon Ang of San Miguel Corporation ranked second with $3.6 billion. Also making the list are Lucio Tan, the C family, Andrew Tan, Tony Tan Cacchong, and Eusebio Tanco. Congratulations. Ilan doon mga kamag-anak mo? Wala nga eh. Samantala, magbabalik Pag-asa ang akbayan-led Atin To coalition next month. And so we bring in our mojo, Arles de Los Santos, na nasa House of Representatives. Arles, ano to tinatawag na Balik Pag-asa? Lord at Denise, ayan yung tema ng ika-4 na muling paglalayag ng Atin To coalition patungo doon sa West Philippine Sea. Bunsod yan ng anilay lumalalang Chinese espionage sa bansa, maging yung pagsirit nga ng produktong petrolyo na kasama raw sa mga naaapektuhan at tila napipilay nga ay yung mga mangingisda natin doon sa lugar. Isasagawa yan sa paparating na Abril at prioridad nga ng grupo yung maghatid ng fuel at food subsidy doon sa mga komunidad doon, at least sa West Philippine Sea at coastal communities, partikular doon sa munisipalidad ng Kalayaan na mayroong hindi bababa sa 500 mga kababayan natin ang nananatili doon ngayon. Sa press conference ngayong umaga ay binigyan diin ni Atin To lead convener Rafaela David ang anilay yung sama-samang aksyon ng pamahalaan at ng publiko para nga umalalay sa ating mga kapatid na nandoon sa lugar. Pero kabukod syempre, kadugtong na rin yan ng pag-iit sa ating soberanya ng Pilipinas dahil kasama nga ito sa mga contested waters dito sa West Philippine Sea. At pagtutol din daw ito doon nga sa nila'y pagtataksil ng ilang mga lokal na opisyal ng pamahalaan, tinatawag ang mga Chinators, na parang in-echo daw or pinaparot in their own words yung Chinese propaganda, kagaya na lang daw ng pagsuko ng Kalayaan Group of Islands na ibigay na lamang ito sa China para maiwasan nga ang anumang gulo. Nandun din ang ilang mga mambabatas, kagaya ni na Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, pati si Dada Kiram Ismula, pati yung mga kinatawan ng New Masinloc Fishermen Association at mga artista gaya nila Noel Cabangon at Moro Beats. 2023, Lord, nung nagsimula nga ang Atin To coalition sa paglalayag kung saan una nilang pinuntahan yung Ayungin Shoal na kabahagi pa din ng contested waters sa West Philippine Sea. So lahat ba na nakikita natin dyan sa press conference, Arles, ay sasama? Yes, Lord, at least sa huling information natin kanina, sasama. And kabukod pa dyan, magkakaroon din sila ng pre-event na tinatawag sa March 23 naman ito gagawin sa Puerto Princesa, Palawan, kung saan magkakaroon sila ng dialogue sa mga mangingisda doon at mga mag-aaral at kabataan patungkol pa rin daw dito. At inaasahan natin na by the coming days, makukumpirma kung anong eksaktong araw sa Abril lalayag ang Atin To coalition, pati kung ilang bangka ang dadalhin. Dahil right now ay pina-finalize na lamang daw nila ito, pero ipinahayag na nga yung kanilang muling paglalayag sa paparating na buwan. Oo, sana yayain din nila si Senator Marcoleta para masaya, di ba?
Anyway, maraming salamat sa iyong report ang ating mobile journal, Arles de los Santos. And we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, Bicol Sara Representative Terry Redon raised conflict of interest concerns over two members of Vice President Sara Duterte's legal team. Michael Poa and Reynold Munsayak previously served in the office of the Vice President and the Department of Education during Duterte's tenure. DepEd's use of hundreds of millions of pesos in confidential funds is at the center of the impeachment complaints against the VP. Moving on to Business World, the House approved on second reading a bill granting President Bongbong Marcos emergency powers for up to 6 months. This would allow him to suspend or reduce excise taxes during national or global crisis. The specific trigger is if Dubai crude averages $80 per barrel. Now, for more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. This is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. And promise, we shall return. Kayo pa rin po'y nanonood ng programang Afternoon Delight at kami nagpapasalamat dahil hindi kayo umalis. And our delight of the week, saging pa rin po ang theme natin. And so we have Banana Q and Turon for today. Alin dito unahin mo kunyari? Banana Q. Bakit? Eh, mas sanay ako na yung kinakain. Ako nang gigigil ako pag nakikita ko yung parang yung tunaw-tunaw na sugar. Saan? Sa turon. Sa turon? Eh kasi yung turon may wrapper pa, extra ano pa. Hindi, yung problema rin kasi dapat ginugupit yung ganyang kahabang turon. Oo. Walang poise yan eh. Oo nga eh. Pag si Tino ang naghahawak nito, iba ang dating, di ba? Talaga ba? Ako titikman ko yung banana Q. No? Ayan. Ikaw ba gusto mo yung ako? Gusto ko yung talaga sobrang daming sugar. Tama. Pansin ko parang lumiliit yung mga saging ngayon. Hindi ba pinipili talaga yung mas maliit? Teka, papatong nga ulit. Mas malaki dapat. Okay. Okay. Here's some stories on social media. On the Philippine Star via Live, Heidelin Diaz's free lifetime gas incentive resurfaces. Manager says, reward still undelivered. Naku, anong branch? Ano yan? Nako, sasabihin ba natin? Pero Kilala kasi, ba natin yan? Kilala natin yan. Pero ang sabi nga dito ng kanyang manager ay parang drawing naman daw. Meron kasing nag-start to dahil merong nag-post nga na parang sabi, wala daw po problemahin si Heidelin. All she has to do is go to that particular gas station at magpapakarga lang. Tapos sumagot yung kanyang manager nga na yung lifetime for you, parang drawing naman po ang lifetime, ang sabi. Wala pang sagot, pero mga pinagtatag na daw ng netizens yung company. At least, alam natin, marami siyang orokan. Si Heidelin, di ba? Still another Philippine Star headline. Another headline reads, lawmaker wants to ban social media for under 16, and here's what you need to know. Ito na nga. So this is House Bill number 8262, Social Media Protection for Minors Act. So ito daw yung nakafocus on platform accountability and platforms need to enforce verification tools. Ang mahirap nga lang dito is paano mo talaga masisiguro na yung mga hinihingi mo, let's say from the user is accurate. Di ba dati meron tayong feature before na parang picture ng, is that a picture of a monkey or something na nag-register na na tao. Pero kasi meron nga daw itong mga social impacts, or halimbawa, to address yung addiction. Yes, mental health impacts. Exposure to harmful or age-inappropriate content. Tsaka yung online exploitation and cyberbullying. Oo. Yan. Ito pa, actually sabi nila kasi there is addiction and overuse. So excessive screen time can affect sleep, school performance, and social development. Alam mo yung social development, feeling ko ang laking bagay also. Kasi hindi na sila, nasasanay na sila na lahat ng interaction nila is done through their tablets or their phones. So development ng bata, yung social skills kailangan din.
Okay, our next story on the Philippine Star via Life. Kids who crashed their dad's BBC interview are all grown up. Makes us think also of how far we've come since nauso ang teleconferencing and Zoom interviews, especially during the COVID-19 pandemic. Ang cute na naalala ko pa yung batang babae, ganyan maglakad. Oo. Tapos hinabol nung nanay. Kasi hindi siya makatayo kasi naka-shorts lang siya. So, ang lesson dito, ayan, no? Ang cute. Sa BBC pa to eh. Oo. Gusto ko yung, Tutulak niya pa ng konti eh. Tapos biglang may papasok na gumagapang. Oo. Ay, may isa pa, ayan. Dalawa yan, sumunod pa isa eh. Doon na pumasok si Mrs. Ayan. Si Mrs. Ang oo. cute! Ang problema ngayon, ano to eh? Respected lecturer talaga siya sa geopolitics. Ang problema, nung nagsalita siya sa Ateneo, nag-lecture siya sa Ateneo, ang tanong sa kanya, puro ganun. Puro yan. Eh kasi grabe naman talagang pagiging viral nito, ano. Nakakatawa nga lang yung detail na hindi siya nakatayo kasi he's not fully, Ang cute nga. Isipin mo kung pumasok yung misis o yung ibang kamag-anak. Sabihin natin, nagkataon, nakala niya siguro walang ibang tao. videos, oo. Walang video. Nagkakamot-kamot palimbawa ng likod. But okay, what a way. May tuwalya pa rito sa ibabaw. What a way to remind us all na tumatanda na tayo. Anyway, moving on to another story. Tech glitches, delayed flights. Ano mga bang nangyayari? Some are blaming it on Mercury retrograde. But just how true is this phenomenon? Mobile journalist Daniel Dayao reports. More inconveniences or miscommunications lately? Some say it could be the effect of Mercury retrograde. But what's behind this phenomenon? Missed texts, tech glitches, little mishaps. According to an astrologist, these aren't just coincidences because the first Mercury retrograde of 2026 has begun. Mercury is the planet of communication, mentality, speaking, writing, documents, travel. So, pag nag-retrograde siya, hindi siya umi-effect ng maayos. It's a time of inconveniences, everything associated to Mercury. A retrograde happens when a planet appears to move backward in the sky. And contrary to popular belief, astrology is not energy-based. It reflects observed reality. It happens to all the planets that we see visibly in the sky. So whenever Mercury goes retrograde, it sort of gives us a warning na things will not work the way they're supposed to work. So kaya negative siya sa paningin ng ibang tao. Kasi sino pa naman may gusto ng inconvenience, di ba? So hindi siya negative naman at all. For believers, inconveniences are happening already. Ever since then, kapag nag-retrograde yung Mercury, I already have that presumption that something bad will happen or like a certain inconvenience will happen. Tapos ngayon, nag-retrograde na naman ng Mercury. Ang unang inconvenience, tumaas ang presyo ng gas. As someone na gusto talaga ma-experience na mag-drive kasi I'm learning, ay wala, that's all thrown out the window. I believe in it and I blame it and it's my scapegoat talaga. Ayaw po gumana ng printer kanina, nasayang ang oras. Ako po, kanina lang nalaglagan po ako ng 20 pesos so hindi ko po siya agad nakuha. While others take a neutral view. I've heard of it. I don't really believe in it. It's more to, I appreciate the whole theory. It's not something for me to think about specifically. If you want to relate it to experiences, since I don't think of it, I have not much share. The phenomenon will last until March 20 and astrologer Harley offers a simple tip. Hindi lang naman dapat Mercury retrograde to, no? Pero one thing that you need to practice is think before you speak, think before you type, think before you promise anything, you agree on anything. Wala namang masama. You're just gonna be cautious of certain things. The way that you can see it lang naman talaga, it's just a guidance or a warning. In the end, the impact of Mercury retrograde depends on one's perspective and approach. Kapatid Mobile Journal, Daniel Dayao, we are One News. Pag nauhaw ka, pupunta ka sa botika. Tawag doon ay Mercury and Gatorade. Ayun. Think before you speak. Narinig mo ba yun? Wala na nga Pero kawawa naman nawala ng 20 pesos. Oo nga eh. Ay, pag estudyante ka, sobrang, actually hindi. Kahit ang pera ay pera. Eh, yung printer na hindi gumana. Napakamahal. Baka naman wala lang ink. Buti pa rito, maraming ink.
At maraming nagko-comment. Kaya batiin na natin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, at pati na rin sa TikTok. Oo, alam mo partner, yung fan na fan mo talaga na nagdi-deliver ng aming dyaryo, Oh, linggo-linggo, si Alex. hi Sir Alex. Hello po. Thank you for watching. Sino pa? Sino pa? Marian Ladja, syempre nanonood sa atin. Marion Ladja. Baka Oo. kalimutan ba natin si Marion Si Ladja? Lulot. Oh, tas si Rodel Alcantara, nanonood always from El Pueblo, Novaliches. Kasama na din si Alvin Pusta. El Pueblo. Oh, si Digital Womp Womp, nanonood din. Si Joanne and J. Maika. Buong pangalan niya kaya to o mga kamag-anak pa nito, kapamilya. Okay, sino pa? Si Nico Cabales also watching us. Ba? As well as Jinx 89, maayong hapon, The Lighters. Alam mo si Mike Policarpio nakatutok rin sa atin. Siyempre, Tito At Mike. si Hello. Professor Mark Pasco. Oo. Meron pa tayo 1 minuto. Sino pa nais mong batiin? Ay. Tatay ko. Ay, hi Tito. Tito Redel, Tita Jane, may nag-comment dito. Produced by Jay-Z. Naka-cosplay as Miss Minchin si Tita Denise. Talaga ba? Ano si Miss Minchin Si ulit? Miss Minchin, yung sa Sarah ang Munting Princess. Tama ba? Yun ba yung title nun? Oo, yun. Miss Minchin. Si Jigs, Marlon Manalo. Aaron Palasoria. Aaron Revilla. Ay, hello. Aaron Mikel Revilla. Ayan ayan ang message. May message pa talaga siya. Thank you, Aaron. Alex, sino si Alex? Sorry, tao lang po. Mercury in retrograde. Ayun. Okay, that will have to do it for us this Thursday, March 12. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Ito po yung Toron. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako pa rin po si Lord De Vera, kapatid. We are One News. All sides, all the time. Have a delightful afternoon.